Good day everyone. In today's video, we are going to discuss about the integration yielding inverse trigonometric functions and using the integration procedure which known as trigonometric substitution. So, bali sa point ng video nito, dapat medyo master nyo na yung paggamit ng trigo or inverse trigo kasi ang pinaka main point ng video ito is para makita natin yung differences ng integration trigo at pag gumamit tayo ng integration procedure na tinatawag nating trigonometric substitution. So let's proceed. So number 1, makita natin na meron tayong equation where dx over x square root ng 9x squared minus 16. So mapapansin nyo na medyo familiar siya dito sa inverse trigo. Nakita nyo? Kasi ang x, nakita natin, pwede siyang maging u, and meron tayong square root ng 9x squared, which is ito yung u squared, and minus a squared. Okay? Now, una, gagamit ako ng inverse trigo, tapos gagamit tayo na tinatawag natin trigonometric substitution para makita natin yung differences nila. So, una, tandaan nyo palagi, di ba sa u substitution, gumagamit tayo ng u. But in inverse, gagamit tayo ng mag-let tayo ng a squared at meron tayong let u squared. Again, sa u substitution, gagamitan tayo ng u, pero pagdating sa inverse trigo or trigonometric substitution, gagamit tayo ng let a squared at let u squared. Ano ba yung a squared natin sa equation natin or sa tanong natin dito? Ano mapapansin yung a squared dyan? If your answer is 16, then you are right. Again, ano pinagkaiba ng dalawang yan? Ang a squared, ito yung mga numbers. Ito yung mga 1, 2, 3, and etc. Lahat ng constants. But in u squared, dito yung may mga, pwede rin siya magkaroon ng constant, pero ang main point nito is ito yung mga merong variables katulad ng x squared, x cubed, and etc. So, ang u squared natin dito, kakasabi ko lang, ito yung may variable. Ibig sabihin, ang u squared natin is yung x. Tama ba? Mali. Ang u squared natin dito is yung 9x squared. Paano ko siya ma-identify? Kasi dalawa yung variable natin sa tanong, di ba? Dalawa yung variable natin sa tanong. May x, tapos meron tayong 9x squared. May kita nyo yung u squared saka a squared. Lagi kayong titingin doon sa loob ng square root. Doon lang. Doon mo siya mag-identify kung saan yung a squared saka yung u squared. So again, nalaman na natin yung a squared and u squared. Ang gagawin natin dyan is, copy ko lang muna para di tayo malito. Ang gagawin natin dyan is, hahanapin natin yung square root both side. So, meron tayong square root ng a squared, square root ng 16. Then, ibig sabihin, makakancel to, makakancel yan. So, meron tayong a is equivalent to 4. So, nahanap na natin yung a. Next, u squared. Hanapin natin yung square root niyan, both side. So, cancel, cancel. So, matitira, meron tayong u equivalent to 3x. Tama ba? Now, nalaman na natin yung a and u. After that, hanapin natin yung derivative or differential ng u. So, meron tayo ditong du, equivalent siya. Ano yung derivative ng 3x? That would be 3dx. And then, meron tayong constant or may neutralizing factor tayo na 1/3 du equivalent to dx. So, alam niyo naman na to, di ba? Yan. So, again, balikan lang natin para kung medyo mabilis lang ako magsalita. Sa inverse, pag na-identify mo na yung tanong na isa siyang inverse or trigonometric substitution, ang gagawin mo is mag-let a squared at mag-let u squared. Again, let a squared, u squared. Ang pinagkaiba niyan, ang a squared, ito yung mga constant, mga numbers, while yung u squared, ito yung mga constant na may kasamang variable or variable alone. So, in this case, 16, 9x squared, hinanapan lang natin sila ng square root para mahanap natin yung a saka u. And after natin mahanap yung a and u, hanapin mo yung differential ng u, which is ito. And ayan. After that, na-identify na natin yung a, u, and yung du. Ngayon, papalitan na natin yung equation natin. Papalitan na natin yung pinaka-problem natin into du. So again, ano yung dx natin dito? Diba ito? 1/3 du. So meron tayong 1/3 du over ano yung magiging x? Wait lang, di pa natin pala na-identify yung x. Sa ganitong equation, pag hindi pa natin alam, di ba ang hinanap lang natin a, u, saka du. Para mahanap natin yung x, hanapin mo dito. Asan ba yung may x dyan? Di ba ito? Tama ba? So ito yung may x na ano natin. Ang gagawin lang natin is mag-manipulate tayo ng equation or mag-manipulate tayo ng data. Ay, data ang putik. Equation.
So, ang gagawin natin dyan, since multiplication yan, so dapat alam nyo na yung rule nun ha, yung sum or difference, saka multiplication, saka division. So, ang gagawin dyan, ibababa lang natin itong 3 dito sa taas, I mean sa denominator, so magiging u over 3 is equivalent to x, or pwede rin yan maging 1/3 u equivalent to x. Gets? Nakakasunod ba? So, pag hindi nakakasunod, balikan nyo lang yung video ko about sa physics kasi in-explain ko doon kung paano siya mag-manipulate ng equation using sum or difference and doon sa sum or difference and sa multiplication and division of algebraic functions. So, after that, di ba na-identify na natin itong x? Ayan. So, ibig sabihin, may x na tayo, which is 1/3 u. Ito yun guys ha. Ito yun oh. Hinanapan lang natin yung x kasi di pa natin alam eh. Kasi ang hinanap lang natin kanina is yung a, u, and du. And then, meron tayo na encounter na x. So, maghahanap tayo dito sa ginawa nating mga equation kung ano yung mayroong x dito. So, ito yung x. Binabalang natin yung constant, magiging 1/3 u over 3 or 1/3 u equivalent to x. Now, after that, lagyan natin ng square root kasi ito, kinapi ko lang. Ano yung 9x squared natin? Diba ito, 9x squared, u squared. So, naglalagay lang tayo dito ng u squared. And then yung 16, a squared. So, ito, meron siyang minus, then a squared. So, ngayon, ang next na gagawin natin, tandaan nyo, sa integral, lahat ng constant, dapat ilalabas natin siya sa integration. Again, lahat ng constant, dapat ilalabas natin sa integration. So, dito, makikita natin, di ba, meron tayo ditong integration or meron tayong constant sa du. 1/3. Pag nasa numerator siya, huwag kayo malilito kung fraction siya or whole number. Simply, labas lang yan. So, meron tayong 1/3 integration ng du over, eto sa baba. Kapag nasa baba naman, ang gagawin mo, kapag nasa denominator yung constant, di ba kunyari, meron tayong denominator na ganito. Example lang dx over 3. Kapag ganyan, pag nilabas natin yan, magiging 1/3 ba? Magiging 1/3 ba? Sige. Okay, tama, magiging 1/3 kasi nga, may 1 yan. So, pag nilabas natin, magiging 1/3. Pero paano kapag fraction? 1/3 pa rin ba yung fraction? Hindi. So, ibig sabihin, example, meron tayo ditong dx over 1/9. Ang magiging sagot niya, pag nilabas natin yung constant, is magiging 9 integration ng dx. Bakit? Kasi fraction yan eh. Magkabaliktad yan. So, ibig sabihin, ibabaliktad natin yung constant natin palabas ng integration. So, yun lang. So, ibig sabihin, sa problem natin, ang 1/3 u natin dito, yung constant ng 1/3, pag nilabas natin, is magiging 3. So, ilagay ko na dito guys ha. Nasa video naman ito, hindi ko na kailangan magtanong. So, ngayon, nalabas na natin yung 1/3. So, meron tayong u, then integration ng u squared minus a squared. So, ayan. Yung sa constant, tingnan natin, pwede natin siya makancel, di ba? Logically naman na yan, pwede siya makancel. And now, anong mapapansin natin sa equation natin ngayon or sa integration natin ngayon? Mapapansin nyo, tama, mapapansin nyo na meron ng magkamukha na, di ba? Tama ba? So, ang gagawin natin, ibig sabihin, ito daw, ang equation nito, ang integration daw ng mismong ganito is ito na yung sagot. So, ikakopy lang natin to. Ganun lang kadali. Ibig sabihin, integration ng du over u, square root ng u squared minus a squared, and that would be 1 over a arc secant, then u over a plus c. Final answer? Hindi pa. Anong point na maghanap natin ng a, u, saka du, and etc. So, ibig sabihin, i-evaluate lang natin yan or i-distribute natin yung value ng a saka u. Ano ba yung value ng a natin? 4. So, meron tayong 1 over 4. Copy yung arc secant. And then, ano yung value ng u natin? 3x. Over 4. Ito yung a plus c. So, ito na yung final answer. Ngayon, tapos na tayo gumamit ng inverse trigo. In this time, gagamit tayo ng integration procedure na tinatawag na trigo substitution. So, dapat mag-result lang to sa same answer. So, ayan. And also, before tayo mag-proceed, kasi hindi ko na masyado i-explain about dito sa trigonometric substitution na formulas,
mag-send na lang ako ng link dyan sa description about sa trigonometric substitution. So, i-download nyo na lang yun. Tapos, habang pinapanood nyo itong video, dapat kabisado nyo na itong mga to. Yun lang. Now, in this case, ang gagawin natin, same lang yan ng inverse. Mag-let a squared tayo at mag-let u squared. Again, same lang siya ng inverse, mag-let a squared, mag-let u squared. But this time, hindi tayo hahanap ng differential ng u. At, ulit ako, sa ano, gakat ko lang. Same lang to sa inverse trigonometric. Same lang to sa integration ng inverse trigonometric function. Ang pinagkaiba lang dito sa trigosub is that mag-let a squared, let u squared, tapos hanapin natin yung x, and then, di na tayo maghahanap ng du. So, yung tatlo lang hanapin natin, yung a squared, u squared, saka yung x. So, this time, same lang yung kanina, mag-let a squared tayo, mag-let u squared. So, ang a squared natin dito is yung 16, and then, hanapin yung square root both side, di ko na ipapakita, or, sige, pakita ko na lang din. So, meron tayo dito ang a squared, equivalent to 16, hanapin natin yung square root both side, and that would be a equivalent to 4. So, may a na tayo. Let u squared, ang u squared natin is 9x squared. So, u squared equivalent to 9x squared. Hanapin yung square root both side. That will be u equivalent to 3x. So, paano natin mahahanap yung x? Doon na tayo gagamit ng formula. So, may kita natin, di ba, sa inverse, titignan natin yung buong equation or yung buong problem. Dito sa trigonometric substitution, ang titignan lang natin is yung nasa loob ng square root. Yun lang. Titignan natin kung ano yung nasa loob ng square root. Kung wala man lang square root, syempre hanapin natin yung dalawang may bakit. Identify natin yung u squared saka yung a squared. So medyo madali lang naman yun, kumbaga. Gagawa na lang ako ng example kung hindi ko masyado ma-explain dito. But in this particular example, meron tayong square root. So titingin tayo dito sa 9x squared minus 16. Ano ba yung 9x squared natin? Di ba ito? Di ba u squared yan? Tama? Tapos meron tayong minus, baba ko lang yung minus, and yung 16 natin is yung a squared. So meron tayong u squared minus a squared dyan. Ano ba yung formula niyan? Dito sa trigonometric substitution, ang u squared minus a squared ay u equivalent to a secant theta. So isulat ko lang yan dyan. So ibig sabihin, meron tayo ditong u equivalent yan sa a secant theta. Again, in-identify ko lang ha. Now, after that, i-distribute natin yung value ng u sa yung a, yung sinagutan natin kanina. So, meron tayong meron tayong u rather, so meron tayong 3x, equivalent yan sa, anong a natin? 4 arcsecant theta. Tandaan nyo, pag meron na tayong nahanap na ganito, ang point nito is mahanap natin yung x. Paano natin mahanap yung x dito? By paglilipat din natin yung 3 dito sa kabila. Paano yun? So, magano lang tayo dito. Divide both side by 3, so para makancel yung x. And then, meron tayo ditong x, equivalent yan sa 4/3 secant theta. So, meron tayong x. Ganun lang kadali. Ayun yung x natin. Now, after that, ang gagawin natin is, di ba sabi ko kanina, di tayo magdi-du? Mag-dx kasi tayo, hanapin natin yung differential ng x. Again, sa trigosub, hanapin mo yung a squared, u squared. I-identify mo kung anong formula ng trigonometric substitution yon. In this case, ito yung a equivalent to secant theta. Tapos, i-distribute mo yung value ng u, distribute mo yung value ng a, ilipat mo yung neutralizing factor o yung constant dun sa meron sa x para malipat siya at mahanap natin yung x. So, after that, hanapin natin yung differential ng x. That would be, ano yung differential ng x? Copy lang natin yung constant, di ba? So, meron tayo dito 4/3. Ang derivative ng secant theta is, ano yung derivative ng secant theta? That would be secant theta tan theta. Medyo sinulat ito na kasi dapat medyo master nyo itong paggamit ng u dun sa u substitution. So, pag medyo nakakalito pa, mag-proceed muna kayo sa u substitution bago kayo pumunta sa video na. So, ayan. So, hinanap ko lang yung differential ng secant theta, which is secant tan plus d theta. So, ayan. Meron na tayong dx.
Medyo ipapakas ko lang yung mga kailangan natin kasi gagamit na tayo ng triangle. Yun lang. Ang point ng trigonometric substitution is gagawa tayo ng right triangle and then doon natin siya i-identify yung mga values niya. Kasi kailangan natin ma-identify kung ano yung x, kung ano yung 9x squared minus 16 na hindi tayo gagamit ng inverse. So, ganun lang yun. So, ngayon, gagawa tayo ng triangle. Dito ko na ako gagawa sa baba. Ayan. Right triangle. Dito yung data natin. Ano ba ginawa ko doon? Yan. Ngayon, pag nakagawa na tayo ng right triangle, kukunin natin itong ginanapan natin na formula. Yung sa formula. Lagay lang natin dito yung u equivalent to a secant theta. Ngayon, ililipat natin yung a dun sa kabila. Paano? By dividing both side by a. So, makakancel yung a, and that would be u over a equivalent to secant theta. Again, nung nahanap na natin itong mga to, yung a squared, yung u squared, and etc., tapos gumamit na tayo ng triangle or right triangle, ang gagawin dyan is, babalik kayo dun sa formula and then, i-manipulate or, manipulate mo yung equation wherein, hanapin mo yung arc secant, yung secant rather. After that, di ba, sa triangle tayo, sa right triangle. Kabisado nyo naman yung tinatawag natin SOHCAHTOA, di ba? Ayan, yung SOHCAHTOA, sine, cosine, tangent. Tapos dapat familiar din kayo sa tinatawag na COSIACAW. Ayun yung cosecant, so ito yung tapos meron tayong cosecant to, tapos meron tayong secant, COSIACAW, cotangent, CAW. Dapat familiar kayo dyan. So, dapat familiar na kayo sa SOHCAHTOA sa kayong COSIACAW. Again, hindi ko na masyado explain yan dito. So, kapag hindi nyo pa masyadong kabisado yan, maghanap muna kayo ng ibang sources or meron naman kaming Discord na in-imply pa yung Discord no? May Discord naman kami. So, doon lang kayo magtanong. Basta ikakat ko lang yung pangit tingnan. So again, kapag familiar na kayo dito, di ba alam naman natin ang secant, ito yung secant. Meron daw tayong hypotenuse, ito yung height over adjacent. Tama ba? So ibig sabihin, meron tayo ditong hypotenuse, ito yung longest side. Tapos, adjacent, ano yung adjacent sa angle? Di ba ito yung adjacent? Tapos ito yung opposite, so meron tayong adjacent dito. Pero u over a yan eh. Paano natin ma-identify yan? Kasi, ano muna natin siya? I-distribute muna natin yung value ng u saka a dito. So, alam mo ba naman yung alam mo naman yung value ng a, di ba? Ang value ng a is, ito, kaya nga tayo naghanap ng ganito eh. Ang value ng a is yung 3x over, ano yung value ng, u pala yun, value ng u rather. Ang value ng a natin is yung 4. Again, ang ginawa ko lang, dinistribute ko lang yung value ng u sa value ng a. Where u is yung 3x, yung hinanapan natin kanina, tapos ang value ng a is yung 4. So, ibig sabihin, ano yung u natin? 3x to, di ba? So, copy natin to. Gawin natin itong 3x, and yung a natin is yung 4. So, ayan. May triangle na tayo. May triangle na tayo. So, pag nahanap na natin yung triangle, tapos ito, ganyan. Ang gagawin natin is, hahanapin natin yung missing side. Ano yung missing side? Ito yung hypotenuse, adjacent, ano nawawala? Opposite. So, paano natin yung mahahanap? Diba? Ewan ko, hindi nyo alam. Paano natin mahahanap yun? Mahahanap natin yun by babalikan natin to. Medyo nakakalito talaga guys eh. Babalikan natin yung mga ginawa natin. Kaya kung mga binaks yan, so meron tayong a, u, arc, meron tayong secant, tapos meron tayong dx. So ngayon, paano natin mahanap yung opposite side? Titingin tayo ng ibang trigonometric function. Paano ma-identify kung sine yun, cosine, tangent, kung cosecant yun, kung secant yun, or cotangent? Titingin lang tayo dito sa dx. Sa hinanapan natin kaninang derivative or differential, dito tayo titingin sa dx. Ano ba mayroong trigonometric function dito sa dx? Maliban sa secant. Di ba may tan tayo? So yun, sulat agad natin dito yung tangent theta, equivalent yan sa, ano ba yung tangent natin? Yung SOHCAHTOA. Meron tayong opposite over adjacent.
Eh wala nga tayong opposite eh. Paano natin ma-identify yung opposite? Ma-identify natin yung opposite dyan by gamit ng tinatawag natin Pythagorean theorem. Again, so in-identify ko lang muna kung ano yung mga kailangan nating trigonometric function kasi nga kailangan natin mahanap yung opposite side. Eh pero wala pa nga tayong value ng opposite side eh. Mahanap natin yung value ng opposite side pag gumamit tayo ng Pythagorean theorem. So ano yung Pythagorean theorem? Alam natin na yun yung c squared o equivalent yan sa a squared plus b squared. Again, c squared equivalent yan sa a squared plus b squared. Pythagorean theorem yan ha. Dapat familiar na kayo dyan. Hindi ko na i-explain yan dito. So, ayan, ang c squared natin, ito ang c lagi yung hypotenuse. Tandaan nyo, ang c ay lagi yung hypotenuse. So meron tayong 3x. So lagay natin 3x raised to 2 over or equal sa, isipin natin, gawin natin itong a. So meron tayong 4 squared plus b squared. Para di kayo malito, lagyan nyo ng pangalan. Gawin natin a, ito yung c, as ito yung b. Yan, para di kayo medyo malito. Lagyan mo lang ng pangalan niya. Tapos i-distribute lang natin yung value. Kasi ang a natin dito is yung 4, tapos ang c natin is yung 3x. So, dinistribute ko lang yung value. Nag-guess pa ba? After that, simplify. 3x squared, that will be 9x squared is equivalent yan sa 4 times 4, 16 plus b squared. Tapos ilipat lang natin to 16 sa kabila and that will be 9x squared minus 16 equivalent yan sa b squared. And then, square root both side and that would be square root ng 9x squared equivalent to 16. Cancel. Sorry, 9x squared minus 16 equivalent sa b. So ito na tayo. Meron na tayong opposite side. Ang opposite side daw natin is ang opposite side daw natin is square root ng 9x squared minus 16. So ito yung b. Tapos na, nahanap na natin yung opposite side. Tama ba? Balik na tayo dito sa tangent natin. Ang gagawin dyan, i-distribute lang natin yung value ng opposite over adjacent. Ano ba yung opposite natin? Yung kakasagot lang. That will be 9x squared minus 16 over, ano yung adjacent side? 4. And now, after that, ang gagawin natin, meron na naman tayong constant, ililipat natin yung constant doon sa kabila. Again, tandaan nyo, pag may nakita kayo laging constant sa isang variable, sa isang trigonometric function, sa integration, ililipat ko yan palagi yan sa kabila. Kasi mamaya, mas may explain ko yan. So, pag inilipat natin yan, ano magiging sagot? I-ano lang natin to, di ba? Multiply both side by 4 and maka-cancel tong 4. And ang sagot is, meron tayong 4 tangent theta, equivalent yan sa 9x squared minus 16. Haba ng proseso, no? Again, una, balikan natin, baka mamaya, medyo nalilito na. Sa trigonometric substitution, which is integration procedure siya, tapos sa inverse, tandaan nyo, ang inverse and trigo, lagi kang maghahanap ng a squared sa u squared. Ang pinagkaiba lang nila sa trigonometric substitution, instead na hanapin natin yung du, gagamit tayo ng formula na dyan sa PDF file. And then, i-distribute lang natin yung mga values, hanapin yung x, hanapin yung dx, and after that, mag-drawing ng right triangle. Kunin mo yung formula natin, i-manipulate mo, tapos ito yung na-manipulate natin, tapos i-distribute mo yung value ng u sa a, tapos alam na, dapat kabisado nyo yung SOHCAHTOA, yung COSIAC, and then distribute nyo yung value dito sa right triangle. And yung missing side, ang gagawin natin, gagamit tayo ng Pythagorean theorem, which is ito. Tapos, ayan, mahanap natin yung missing side. And then, proceed tayo dito sa kabila na kung saan, pag ginanapan mo yung dx, dapat lahat ng trigonometric function na meron dito is that mahanapan natin. So, ito, di ba, meron na tayong secant. Eh, paano yung tan? So, ayan. Tapos, kapag may constant, lipat mo na sa kabila. Ngayon, dito na. Mas may explain ko dito kaysa ko salita kanina. Kung sasabihin ko to kanina, hindi nyo masyado magigets. Kasi, ano ba mapapansin nyo nung inanap natin yung 4 tan? Saka yung secant. Dito, di ba sa 4 tangent theta, makikita nyo na meron siyang 9x squared minus 16. Tama ba? Tapos,
Ang x natin, ito yun. Meron tayong 4/3 secant theta. And ang dx, ito yun. Ayun lang. Ibig sabihin, du lang siya, di ba? Kaso nga lang, medyo mahaba yung proseso. Again, naghanap tayo ng mga kung ano-ano. Kasi ang pinaka-point lang niyan is mahanap natin yung x, mahanap natin yung dx, at mahanap natin to, which is ito yun. Ngayon, ang gagawin natin, dito na tayo sa kabila, ang gagawin natin is, ibahin na natin yung equation. Ano ba yung dx natin? Evaluate natin. Ang dx natin is meron tayong 4/3 secant theta, tan theta, lagi ko na yung d theta sa dito any violent reaction, joke lang, over, meron tayong, ano yung x natin? Meron tayong 4/3 secant theta. Square root, ano yung, natin, square root of 9x squared minus 16. So, meron tayong 4 tan theta. Now, ang gagawin natin, syempre, simply, ang tawag dito, algebra. Tama ba? Or yung trigo, ang gagawin lang natin is labas natin yung constant lagi sa integration. Ba't ko sinabi algebra? Ilalabas natin lahat ng constant doon sa labas ng integration, diba? Tama? So, meron tayong 4/3. Inuna ko sa numerator, itong 4/3 sa numerator. Kasi ito, ang gagawin natin, multiply natin to both side. Kasi, multiplication. So, ibig sabihin, nilabas ko lang yung 4/3. Meron tayo dito secant theta, tan theta, tapos d theta. And then, meron tayo 4/3 times 4. 16/3. Then, meron tayo dito secant theta, tan theta. Ngayon, ilalabas lang natin itong constant sa labas ng integration. That will be 4/3 multiplied by 3/16. And then, meron tayo secant theta, kinapi ko lang, tan theta over secant theta, tan theta, d theta. Daming theta. So, alam niyo na bakit naging 3/16 to kasi nasa denominator. So, pagbabalik na rin lang natin. So, ngayon, pwede natin ito cancel, and that will be 4. Tama ba? Kasi 4, kinancel ko lang, meron tayo 1/4 integration ng cancel, magkamukha lang Tapos meron tayong d theta. And that would be 1/4 integration ng d theta is theta lang plus c. Ayun na ba yung final answer? Hindi. Ang last step, hahanapin natin yung angle. Paano yun? Babalik tayo dun sa ating formula. Ito. Yung formula, ito lang mismo yun. Tapos binanipulate lang natin na may naging ganito siya. Babalik lang tayo sa formula ng babalik lang tayo sa pinakauna nating formula na minanipulate natin. And that would be, ang gagawin lang natin, lipat natin itong secant sa kabila. Okay, copy ko muna. So meron tayo ditong 3x over 4 rather. Tapos meron tayong secant theta. Lipat lang natin itong secant sa kabila, and that would be arc secant 3x over 4 equivalent to theta. Distribute value ng theta dito, and that would be 1/4, and arc secant 3x over 4 plus c. Ano yung final answer? Di ba magkamukha lang? Sa ginawa natin inverse kanina.